we'll discuss about why Mary in the Eucharist. Actually, this is just only a simple question na maaari ding sagutin ng simpleng sagot. Anong sagot? Because we are Catholic. Tama? Because iba ang pananaw ng ating simbahan pagdating po sa pagtuturo kay Maria at pagdating po sa pagtuturo ng Eucharist. Punta po kayo sa ibang pananampalataya. Hopefully, wala ditong ibang pananampalataya. Maliban kay Brother Noe na converted na ngayon sa Catholic Church. Later, malalaman niyo po kung anong rason. Sa ibang pananampalataya, iba ang pananaw nila kay Maria. Anong pananaw? Mama Mary is just only an ordinary person, so that is why hindi kailangan na bigyan pa ng mas mataas na pagtingin. Kagaya natin, the Eucharist is just only a symbol, not the real presence of Christ. Yan po ang malaking pagkakaiba. Dahil po sa ating pananampalataya, sinasabi po dito, iba ang pagtuturo ng simbahan pagdating sa ating pananaw kay Maria at sa Eucharistia. At ito pong dalawa na ito, hindi po maaaring paghiwalayin. Bakit po? Because kung saan po si Maria, nandun rin po ang Eucharistia. Kung saan ang Eucharistia, nandun rin po si Mama Mary. So sa iba, Eucharistia lang, because again, we believe that that is the symbol na ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo upang again ipakita po ang kanyang pagmamahal. Pero para sa kanila 'yon. Pero sa ating pananampalataya, that is really the real presence of Christ. And so, pag sinabi nating Eucharist, we are referring also to Jesus. So kung saan po ang ating Panginoong Jesucristo, nandiyan po si Maria. Yung sa ibang pananampalataya, they have only the Eucharist, pero hindi po ganun, Pareho ang ritual natin. Dahil para sa kanila is symbol. May Jesus sila, pero walang Maria. Nakita niyo yung difference? Tingnan niyo, paano ba nila tinitingnan si Maria? Simpleng tao. Kung kaya kapag nagdarasal tayo kay Maria, ano pong kanilang argumento? Ginagawa niyo ng Diyos si Maria. Bakit niyo dinadasalan? Tao lang yan. Di ba? Pero ganun ba talaga ang tinuturo ng simbahan? No, later malalaman po natin. So dalawang topic po ito, and I was given only 1 hour. So hopefully, kaya natin ito by 2 p.m. Para mag-start po yung misa. 2 p.m. tama? Okay, so please, warningan nyo po baka lumampas tayo ng oras. Now, we'll start with why Mary. Okay? Sino po dito ang tumatawag kay Maria na Mama Mary? May I know? Okay, yung iba, Papa? Wag naman sana, Baka Mother Mary, okay, kung ano man yung tawag. Pero alam niyo po ba, pag tinanong niyo po yung mga exorcist natin, hindi po sila lumalaban or sumusumpong sa mga poses nang hindi kasama si Maria. Kung tanongin niyo sila, ano ba kayo? Mga mamas boy kami. Bakit? Hindi po sila sumasabak sa laban nang wala po ang presensya ni Mama Mary. Kung kaya okay lang ba sa mga tumatawag kay Mama Mary na Mama Mary, okay lang ba na tawagin kayong mamas boy, mamas girl? Hopefully okay po, di ba? Mas okay na yan kaysa tawagin ka na mamas boy, mamas girl, dito sa lupa. Kasi again, we're nothing kung hindi po tayo tutulungan din ng ating Inang Maria. Later, i-discuss po natin yan. And so, iikot po yung aking topic sa dalawang punto na yan. We will use the acronym MAMA. Okay? Spell out natin MAMA, M-A-M-A. Para mas madali po nating manawan ang pinakapunto kung bakit si Maria talaga. Okay? Kung bakit tayo mga Katoliko may Maria. First reason, first letter, M, tumutukoy po sa Mother of God. Mary is our Mother of God. Bakit po siya tinawag na Mother of God? Actually, sa ating pong pananampalataya, napakabigat po ng deklarasyon na yan Kasi, paano mo isasabihin sa isang ordinaryong tao na ina siya ng Diyos? Samantalang tao lang siya na nilikha ng Diyos. Di po ba? Well, para sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, that is impossible. Pero sa ating pananampalatayang Katoliko, tama lang na tawagin siyang Mother of God. In Latin, Mater Dei. Mater means mother, Dei means Lord or God, Mother of God. That is based on the Catechism of the Catholic Church 509. Kung babasahin po natin yan, that is the declaration of the Church. Isa po yan sa mga dogma talaga natin pagdating po kay Maria. Tandaan po natin
may apat po tayong dogma kay Maria. When we say dogma, that is the official teachings of the Catholic Church na kailangan pong sundin ng lahat ng mga Katoliko. Isa na po dyan, Mother of God. Pangalawa, Immaculate Conception. Pangatlo, Perpetual Virginity. Pang-apat, Assumption of Mary. Yan po ang dogma na itinuturo ng simbahan na talagang dapat nating paniwalaan at may basihan po yan sa Biblia. So focus po tayo sa Mother of God. Again, sineselebrate po natin ito every, January 1. Diba? Ang misa po ay nakatuon sa Solemnity of Mary, Mother of God. So bakit tinawag po siyang Mother of God? Dahil po, ang simbahan may nabuo din pong term pagdating po sa ating Inang Maria. Tinatawag rin po siyang Theotokos. Theo, sa Greek, Theo means God, Tokos means better. God, better. Dahil po siya ang nagdala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Now, kaya tinawag po siyang Theotokos. May batayan ba yan sa Biblia? Of course, alam naman po natin, very conservative po yung mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya. Sinabi na po yan ni Anghel Gabriel sa kay Maria nung pumunta siya. Okay, anong sinabi niya? Luke chapter 1, verse 28. Anong sabi niya? Magdadala ka at mga anak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang anak ng Diyos. So tama lamang po ang deklarasyon na sabihing Theotokos, Mother of God, si Mama Mary, may batayan po yan sa Biblia. And so, ito rin po, okay lang ba yung tono natin? Mas mabilis? Okay lang? Ayun, nasasabayan niyo naman ako, Alright. So, tama lang po na sabihin siyang Mother of God dahil yan rin po ay sinigundahan, kumbaga, ni Saint Elizabeth. Ano nga po yung pumunta si Mama Mary sa kay Saint Elizabeth? Bumisita siya nung sabi ni Saint Elizabeth, paanong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin? So tama lang pala na tawaging Mother of God si Mama Mary. Now, sinasabayan ko po ng ibang argumento kasi baka marinig doon po ito sa mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya. Of course, first argument po nila, ibig sabihin ba, mas lamang si Maria sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi anak siya ng Diyos, tama? Si Jesus Christ. Si Maria is Mother of God. So ibig sabihin, mas higit pa si Maria sa ating Panginoong Jesucristo? Tama ba ang konsepto na yan? Okay, ganito May katuruan ng ating simbahan ang gumawa, simbahan rin ang dapat mag-interpret. Okay? Pagdating po sa ibang pananampalataya, in-interpret nila base sa kanilang pag-unawa sa Biblia at base sa termino na ginagamit. Now, ang ginagamit po ng simbahan, Mother of God, kung basahin mo pong definition, 509 CCC, sinasabi po doon kung kaya bakit siya naging Mother of God, dahil po siya ang nagdala sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao. Gawa-gawa lang ba natin yan? No. Maliwanag din po yung sinasabi sa Biblia, in Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi po yan ni San Pablo, Jesus is true man and true God. So kung kaya hindi mo masasabing mali ang sinasabi ng simbahan na Mother of God, dahil yan naman talaga ang sinabi ng Biblia. Ang ating Panginoong Jesucristo, dinala ng ating Inang Maria na tunay na Diyos, kung kaya siya'y ina ng Diyos. Medyo kumulubot na yung mukha ng iba. Paano nangyari? Medyo malalim, bro, Bigyan ko kayo ng senaryo. Yung anak mo halimbawa, nakapagtapos ng engineer, tapos sinabihan ka na ina ka ng engineer. Ibig sabihin ba na engineer ka na rin? No, ang anak mo lang yung engineer. Pero diniklara ka or ginawan ka ng title na, ina siya ng engineer. Ganon din po sa ating mahal na ina. Tinawag siya na Mother of God, although hindi siya Diyos, tinawag siya na Mother of God dahil ang kanyang anak ay Diyos. Hindi po siya Diyos. Take note. Now, baka may mga Katoliko dito na sumasamba sa kay Maria. Ako po. ibang doktrina na po yan. Ang tinuturo po ng ating simbahan, veneration, not adoration. Adoration means worship to God alone. Veneration means respect. Nagapangamuyo kita kay Maria, nananalangin po tayo kay Maria dahil rumirespeto lang po tayo sa ating mahal na ina. Amen? Now,
Tandaan po natin ito, hindi lang po siya Mother of God. Ibinigay din po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang gampanin sa ating lahat. Naalala niyo nung napako ang ating Panginoong Jesucristo sa cross at nandyan sa paanan niya si Juan at si Maria, ang ating inang Maria. Anong sabi niya? Juan, narito ang iyong ina. Anong sabi niya sa ating inang Maria? Narito ang iyong anak. That symbolizes na ang ating inang Maria is also our spiritual mother. Kung kaya tama lang na tawagin nating mama's boy, mama's girl, okay lang. Dahil talagang naman ang ating mahal na ina ay hindi tayo pababayaan. So as a spiritual mother, ano pong kanyang gampanin? Of course, she nurtures, ano pa? Nag-i-intercede and leads her children to Christ. Tandaan po natin, no, brothers and sisters, hindi po nagtuturo ang ating inang Maria ng ibang katuruan. Kung kaya wala rin contradiction kapag nagdarasal tayo at sinusunod natin ang ating mahal na ina. Ano pong sabi niya in the wedding in Cana? John chapter 2 verse 5. Anong sabi niya? Nung nawalan po ng wine, nakulangan ng wine sa kasal sa Cana. Di ba? Sino po ang nilapitan ng mga tao doon? Si Maria. Wala ng wine. Anong ginawa ng ating inang Maria? Lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Humingi siya ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. At anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? It's not yet my time. Hindi pa pala oras ng ating Panginoong Jesucristo na gumawa po ng miracle. Pero nang dahil ang ating inang Maria ang humingi ng tulong, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ginawa niyang wine ang tubig. That's the first miracle of Jesus in the wedding in Cana. So napakaklaro po yan, na kapag ang ating inang Maria po ang humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo, naku po hindi talaga matatanggihan. Okay? Kung kaya, ang tinuturo po ng ating inang Maria, hindi rin po salungat sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Anong sabi niya? Follow what He says. Sundan nyo kung ano ang ginahambal niya. Amo lang gid na ang term na ginahambal ni Maria. Okay? That's the only term na sinabi niya. Sunda kung ano ang ginahambal niya. Follow what He says. Isa lang po yan. Ang tinuturo po ng ating inang Maria, sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Kaya kung may mga halimbawa, may mga apparition dito, sinabi niya, naku, nanaginip ako bro, nagpakita si Mama Mary. At itinuturo niya sa akin na manggamot, magturo sa mga kapatid natin dito, no, sa Kabatuan. Naku po, mahirap na po yan. Never po na ituturo ni Mama Mary na manggamot ka. At sabihin nga, ito yung future mo. No. Ibang katuruan na po yan. Ang gusto po ni Mama Mary, ituro po sa atin na dapat natin sundin ang ating Panginoong Jesucristo. At ano pong itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? We must to rely in His Word only. Isa lang po yan. Wala na pong ibang katuruan. So kung may mga ganyang cases po, naku po, wag niyong paniwalaan. Okay? Usually po may mga nanaginip, tapos gagamitin ng basihan na tinawag ako ng Diyos. Marami po kami mga cases sa exorcism ministry na ganyan. Na kapag ipinasok mo doon sa ministry, naku po, mag-umpisa na yung dasal, wala na. Hindi na makontrol. Kasi hindi po talaga si Mama Mary nagpakita sa kanya. Ang diablo na nagaan yung si Mama Mary. Madalas po yan na ginagawa ng diablo to deceive people. So kung kaya mag-ingat po tayo sa mga mensahe-mensahe. Okay? So, first reason kung bakit po si Mama Mary, dahil Mama Mary is the Mother of God. Ako, 128 na agad. Okay, first, ano pa lang tayo? Second letter. Again, we use the acronym MAMA. First, Mama, M, Mother of God. A, anong A? Ally in spiritual warfare. Bakit natin nasasabi na isang malakas na kakampi si Maria pagdating po sa ating spiritual battle? Tandaan po natin ito, brothers and sisters. Ito marami po sa mga kapatid natin ang hindi po naunawaan na may nagaganap talaga na spiritual warfare. Okay? Hindi po natin alam. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na marami po ang nagsisuicide, marami po ang gahaman sa pera, marami po ang pumapatay ng tao. Because again, there is spiritual warfare, there is spiritual battle na nag-i-exist na hindi natin alam. Yan po ang sinasabi ni San Pablo. Hindi po tayo nakikipaglaban sa mga
tao sa ating paligid. We are not fighting against flesh, but we are fighting against the rulers of this world in the spiritual world. Klaro po na sinasabi yan ni San Pablo. Nakikipaglaban tayo sa mga espiritu na nasa paligid po natin. Kung nagbabasa po tayo ng sulat ni San Pedro, anong sabi niya? 1 Peter chapter 5 verse 8, anong sabi niya? The devil is prowling around like a roaring lion seeking for someone to devour. Umiikot lang po ang diablo sa ating paligid, nag-aantay ng kanyang matutukmal. So kung kaya kapag nagpakita po tayo ng kahinaan, instantly, ang diablo po papasok sa ating buhay. Marami po sa mga cases namin sa exorcism ministry, bakit napuposes yung anak mo? I don't know kung nababalitaan niyo ito po sa mga social media or even kahit po sa mga news. Maraming mga eskwelahan ngayon ng kanilang mga estudyante na puposes, tama ba? Kagaya po nung pumunta kami doon sa Guimaras, ang gaganapin lang naman sana is school blessing. Naku po, ang nangyari is exorcism na talaga. Dahil ano pong nangyari? 4 kami na pumunta doon, 15 kaagad ang naposes. Simula pa lang nung nagmisa si Father, hanggang sa nag-bless na sa bawat kwarto. Ang dahilan pala kung bakit maraming mga estudyante ang napoposes doon, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng eskwelahan, dahil marami po sa mga estudyante doon at ang kanilang pamilya ay nagre-rely po sa kanilang pagpapagaling sa mga albularyo. Okay? Mga manugbot-bot, manugloya, name it. At nung inobserve po namin sila, may mga occult objects po sila na sinusuot. Ano po yon? Familiar kayo ng evil eye? Tingnan nyo yung mga kwintas ng mga anak ninyo, baka mayroong mata. Mata, no? Tingnan nyo, mata-mata lang na, pero again, that is an evil eye, that is an occult object. Ginagamit po yan ng mga albularyo para again, i-deceive po ang tao na sabihing, swerte ka, protection mo yan kasi may nakatingin, may bibigay sa iyo ng protection. Pero ang totoo po, that is a doorway for the evil one to intercede sa ating buhay. Na-open na po ang ating sarili kapag parati po tayong nagpe-perform ng mga occult practices. Mamaya, babanggitin po natin. Bakit? Marami po sa atin, no, sa ating mga Pinoy, ang talagang mahilig po sa mga superstitious beliefs. That is also an occult belief. Okay? Kung may namatyan, ano gani? Hindi magkaunsang, utan nga nagakabod. Kay basi magkabod-kabod ang kalag. Hindi magkaunsang manok, kay basi bala magsaylo-saylo, magsunod-sunod ka mo nga mapatay. Diba? Yan po ang madalas na sinasabi. Ano pa? Sa kasal, huwag mong suotin yung damit bago ang kasal. O kaya kahit masikip, sige lang. Kasi hindi sinuot muna. That is our superstitious belief. Sino dito nung New Year? Sumuot ng polka dots. Sino dito nung New Year? Nag-collect ng 12 fruits. Ipos-ipos. Pero yan po madalas. That is an occult belief. Again, feng shui is also an occult belief. Hindi po tayo Chinese para maniwala sa feng shui. Katoliko po tayo. Okay? So isa po yan sa mga doorways ng kalaban upang, again, mag-intercede sa ating buhay. So, paano po, anong gagawin natin upang hindi po tayo, no, maapektuhan ng mga atake ng ating kalaban? Pray to Mama Mary. Si Mama Mary po ang ating pinaka-best na kakampi pagdating po sa spiritual warfare. Bakit po? Again simula pa lang nung unang panahon, okay, balik po tayo. Genesis chapter 3 verse 15. 'Di ba? Nung nagkasala po si Adan at si Eva, dahil po sa ahas, anong sabi ng ating Panginoon sa ahas? I will put enmity between you and the woman. Between your offspring and her offspring. Ang enmity na term, do pares na sa aton nga ginagamit naton. Inang makita mo pa lang ang tao nga nabalado gusto mo na siya patyon. That is enmity. Sobra pa sa dumot. Okay? Ang woman nga gina-refer sa Genesis chapter 3 verse 15, sinasabi rin po ng mga Bible scholar, tumutukoy po yan sa kay Maria. At ang ahas, ancient serpent, tumutukoy po yan sa diablo.
kung sabihin nyo, bakit si Maria? Malakas po yan nakakampi dahil sa simula pa lang, may pagdumot na sa ilang adwa, ang Yawa kag si Maria. There is already enmity between the woman and the serpent. Ang Diablo, si Satanas, kung bakit po siya naging Satanas, hindi naman siya talaga Satanas before eh. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Naging Satanas lang siya, Lucifer siya before, no, anghel na mabuti, pero again, dahil po sa pride, naging Satanas siya. Si Satan, because of pride, naging Satan siya. Si Mama Mary, bakit naging Queen of Heaven and Earth? Dahil sa kanyang humility. Mama Mary is the exact opposite ng attitude po ni Satan. Alam, I don't know kung na-remember niyo po yung sinabi ni San Tiago. Ba? Sinabi niya doon, God opposes or God despises the proud and give grace to the humble. Kung kaya bakit itinaas si Maria at ibinaba no, si Satanas nang dahil po sa hindi talaga gusto ng Diyos ang bugalon, ang proud. Okay? So kung may mga kinaiya kita nga subong sina, naku, alisin nyo na po yan. Okay? Ako, bata pa yung nagtuturo sa inyo, baka sabihin nyo, ako, mas matanda na ako. Hindi ko na kailangan makinig. Okay, so again, this is just only a sharing ng aking natutunan din for 8 years po ng aking pag-aaral pagdating po sa apologetics. We are actually a member of the apologetics ministry of the Roman Catholic Church or ARMOR doon po sa Roa City. At ang nagtuturo po sa amin si Brother Dwayne Cartujano. So isa po yan, no? Kung bakit natutunan po natin pagdating sa apologetics. So I think almost 8 years na po, no? Kung kaya nabuo rin po ang page natin ng Mr. Curious Catholic. So kung hindi pa kayo nakapag-follow, maaari niyo pong i-follow yan sa Facebook. Mr. Curious Catholic. So gumagawa po tayo ng mga content dyan patungkol po sa pagdepensa ng ating simbahan. Lalo-lalo na po ang katuruan na binabaluktot ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. So, always remember, Mama Mary is our best ally when it comes to spiritual warfare. So, again dalawang punto na tayo. M, Mother of God. Second, ally in spiritual warfare. The next M, third point na po tayo, mediatrix. Okay, familiar na po kayo ng term na yan. Mary as mediatrix. Hindi pa po official or dogma yan ng simbahan, pero nire-recognize na po yan ng simbahan din. And even in the writings of Saint Pius XII and Saint Leo X and 13, no, sinabi na po sa kanilang mga sulat ang pagdating po sa katungkulan ni Maria bilang tagapamagitan, again hindi po sa Diyos Ama, tagapamagitan ng tao sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil pag sinabi po nating mediatrix, nakukontra po yung mga kapatid natin si bayang pananampalataya. Bakit po? Dahil contradiction yan, brother eh. Kasi sinasabi ng Biblia, 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is only one mediator between man and God, and that is Jesus Christ. So kung sabihin yung mediatrix or mediator din si Mama Mary, sinasabi nyo rin na inaalisan nyo ng role ang ating Panginoong Hesukristo na mediator. No, iba pong pagpakahulugan ng simbahan. Ito po bakit sinasabi ko na kailangan natin si Mama Mary? Ito yes, Jesus Christ is our mediator between man and God the Father. Wala pong contradiction doon. At tayo mga Katoliko naniniwala po doon. Pero ito yung point. Bakit kailangan niyo si Mama Mary? Lahat po tayo dito may mga kahilingan, tama? May mga prayers. Ina-address natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ina-address natin sa ating God the Father. Yes? Pero ito pong rason. Ito po bakit kailangan natin si Maria? Dahil kung ang isang tao na makasalanan ang humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo, ang tanong, pakikinggan ka? Yes, it is clear that Jesus is the mediator between man and God. Pag ikaw ang humingi sa ating Panginoong Hesukristo, then go. Pero ang tanong, pakikinggan ka sa iyong panalangin? Dahil ito po ang sinasabi ng Biblia, no, brothers and sisters. Sinasabi po dito, no, in John chapter 9, verse 31, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong makasalanan. You see?
So kung sabihin natin, yes, hihingi ako ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo para pakinggan ng ating Diyos na Ama, pero ang tanong, nakinig kaya ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil sinasabi po ng Biblia, kung makasalanan ka, hindi ka pakikinggan sa iyong mga panalangin. So saan ka kayo hihingi ng tulong? Dahil kahit kahit gaano pa kalakas ang iyong panalangin, kahit gaano pa karami ng iyong panalangin sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi ka pakikinggan ng dahil sa iyong kasalanan, sino ngayon ang hihingan mo ng tulong? So, balik muna tayo. Bakit hindi ka pakikinggan? Because in Isaiah chapter 59 verse 2, sinasabi po dito na ang iyong kasalanan ang nagiging rason kung bakit tinatakpan ng Diyos ang kanyang muka at ang kanyang tenga upang hindi kanya pakinggan. Klaro po yan. Pag makasalanan ng isang tao, hindi po pakikinggan ng Diyos. So sino na lang gid ang himpit nga magpangamuyo sa Diyos? Kay tanan kita diri makasasala. Amen? Tanan kita diri righteous? No. Nagatinguha kita nga mangin righteous. And hopefully, we are living in the what we call state of grace. Kapag nasa estado tayo ng grasya, then we are worthy na manalangin sa ating Panginoong Jesucristo dahil pakikinggan ka talaga. Pero paano kung nakagawa ka ng kasalanan at humingi ka ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo? Nasabi ng Biblia, hindi ka pakikinggan. Kanino ka lalapit? Kay Mama Mary. Bakit? Kung kaya po tinawag siya ng mediatrix, dahil ito na naman po ang kanyang role. Ang tao na makasalanan, ang humingi ng tulong sa ating Inang Maria, ang ating Inang Maria, ang hihingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. And take note, John chapter 2 verse 5, kahit anong hilingin ng ating Inang Maria sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, gagawin. Amen? Kung kaya kailangan talaga natin si Mama Mary. Hindi po yan kagaya ng ibang sekta na sabihin, go, pray directly to Jesus. Pray directly to God. Hindi mo na kailangan si Mama Mary. Gaano ka kasigurado na nasa estado ka ng grasya? Because most of us, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, they are living in the state of mortal sin. Bakit po? First, dininay nila ang katotohanan na ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawan, dininay nila ng dahil lang po sa organisasyon na sinasamahan nila ngayon. Isa po yan sa rason. That is already mortal sin. Dahil nagtayo na po ng ating Panginoong Jesucristo ng iglesia para po gumabay sa atin. Pero ang tanong, nasa ibang iglesia sila. Nasa ibang simbahan sila. So that is already, isa po sa mga indikasyon. Sa atin po, sa ating pananampalatayang Katoliko, kailangan natin si Mama Mary dahil again, marami tayong hinihingi, marami tayong pinipray sa Diyos. Kung tayo man po ay nasa estado ng nasa state of mortal sin, dapat po tayo humingi ng tulong sa ating Inang Maria. Amen? Okay, so pangatlong rason na po yan. And last, Mama Mary, M-A. Again, first letter, M, Mother of God. Second, ally in spiritual warfare. Next, M, is mediatrix. And the last is action initiator. Sino po dito ang mga devotee ng mga apparition ni Mama Mary? That might be Fatima, Lourdes, or Guadalupe. O kayo po dito siguro, sa Lourdes. Tama? Dito po sa inyong lugar. Isa lang po ang pinakaminsahe ni Mama Mary kung bakit po siya nagpapakita sa isang apparition. Anong kanyang mensahe? Repentance and conversion. Kung bakit po siya tinawag na action initiator, dahil ang nais lang po ni Mama Mary, gumalaw-galaw ka na. Okay? Huwag kang magsabi na Katoliko ka, nagsisimba ka naman, that is already enough. Dahil baka may mga kasalanan ka pa na ayaw mong sabihin sa pari, in the sacrament of confession, naku po, isa pa yan sa magiging rason upang hindi ka tanggapin sa langit. Amen? Kung kayang sinasabi ni Mama Mary, repent and convert your heart to God from being a sinner to an action Catholic. Marami po sa atin dito, mga Catholic in name, pero not a Catholic in action. Yan pong nakakalungkot. Yes, almost 90% po ng population ng Pilipinas ay Katoliko.
Pero ilan lang ba ang nagsisimba? Ilan lang ba talaga yung tumatanggap ng Sacrament of Confession? Ilan lang ba ang tumatanggap ng Eucharistia? Ang tinuturo po sa atin ng ating Inang Maria, repentance and conversion. Apat na rason kung bakit kailangan po natin si Mama Mary. And hopefully, natandaan po natin ito. Mama, no, we use the acronym Mama, no, para mas madaling tandaan. Again, anong first letter? M? Mother of God. Second letter, A? Ally in spiritual warfare. And the third M? Mediatrix. And last is action initiator. And hopefully, natandaan po natin yan at isabuhay po natin. Let's move to the second topic. Anong oras na? Okay. So again, why the Eucharist? Okay? So sinabi ko na kanina, ito ang isa sa mga katuruan ng simbahan at ginagawa po natin sa ating simbahan na dapat po natin ipagmalaki. Okay? Because we are receiving Jesus Himself during the Mass. So isa po yan sa mga dapat natin na pagtuunan ng pansin. And again kung bakit po tayo tumatanggap ng Eucharistia? Dahil nais po nating mabuhay. Because the Eucharist gives us life. Walang buhay ang isang tao kapag hindi po nakakatanggap ng Eucharistia. Kung kaya nakakatakot, yung mga kapatid natin na hindi nagsisimba, buhay pa ba sila? Akala mo lang. Nakakatakot yung mga kapatid natin na tumatanggap man ng Eucharistia pero nasa estado pa ng mortal sin. Akala nyo ba nabiyayaan kayo ng Diyos? Hindi. Later, i-discuss po natin. And so, kung bakit may Eucharist po tayo, it's because of the reason that it gives life. And we will use the term life para po sa discussion natin to discuss these 4 points. Okay? Anong ang life? Acronym sa life? L-I-F-E. First letter, kung bakit po kailangan natin ng Eucharistia? Because again, that is the living presence of Christ. Or in other terms, sinasabi natin, the real presence of Christ. Wala po yan sa ibang pananampalataya. Kung kaya sa atin lang na mga Katoliko, meron tunay na presensya ang ating Panginoong Jesucristo na dapat po nating pahalagahan. Malinaw po yan na sinasabi in Catechism of the Catholic Church 1374. So kapag sinabi po natin na real presence of Christ, ibig sabihin nun, kagaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo in John chapter 6 verse 51, no? I am the living bread that came down from heaven. Ibig sabihin nun, body, soul, okay? Blood and divinity andyan po sa Eucharist na tinatanggap po natin bawat misa. Presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating ibaliwala ang Eucharist. Yung iba, inakala na, parang ordinaryong tinapay lang yan, brad. Diba? Yan po madalas na nakikita natin. But spiritually, hindi na po ang ganyan ang nakikita natin. Nagkakaroon na po ng transubstantiation. Nababago na yung elemento. Akala natin tinapay pa rin, pero again, marami pong mga milagro ang nagpatunay. I don't know if you're familiar ng miracle doon sa Lasciano, Italy, na ang pari, nagdududa rin, tunay ba ito na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? So habang nagko-consecrate siya ng ostya, nagda-doubt siya, totoo ba ito? Tunay ba talaga ito na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? So dahil po sa kanyang pagdududa, anong nangyari? Dumugo ang ostya. Maaari niyo pong i-search yan sa internet. Dumugo ang ostya, lumabas yung dugo, no? At talagang tumulo, no, sa mesa. At nung pinatingnan po sa mga eksperto, sa mga scientists, ano pong kanilang nakita? Tunay na dugo, buhay na dugo, no? Blood type is AB positive, the same as blood type na nakita doon sa Shroud of Turin, na sinasabi yung tela na binalot sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung inilagay siya sa kanyang ataol, no? Kumbaga, same blood type. Pero yung blood type, nung nakita nila doon sa ostya, is buhay. At saang parte ng katawan? Cardiac tissue. Galing talaga sa puso. Hanggang sa ngayon, hindi po siya naagnas. Buhay pa rin. Andyan pa rin, makikita pa rin po natin yan. O doon sa Italy. Pwede niyong pupuntahan ko. Baka makapunta kayo doon.
Pero isa po yan sa mga milagro na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo sa nangyayaring tinatawag nating transubstantiation. Nababago na ang ostya na nakikita natin sa tunay talaga na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong, paano natin tinitingnan ang ostya na iyan sa tuwing tumatanggap tayo ng Eucharistia? Alam niyo po, saludo ako sa aming Kura Paroko. I don't know if you're familiar with Father Luxin. O di pa? Pero nung dumating siya, naku, medyo na-alarma yung mga tao doon kasi napaka-strict pagdating po sa pagtanggap sa Holy Communion. Pero ano pong kanyang paalala? Bago magsimula ang misa, pinapaalala niya ito. Hindi maaring makatanggap ng Holy Communion ang hindi nabautismuhan sa Katoliko. Ang patuloy pa rin na nagsasama na hindi kasal. Live-in, kasal sa civil, no? Kasal sa ibang sekta, hindi maaaring tumanggap ng Eucharistia. Okay? Ano pa? Yung hindi nagkumpisar or nagconfess for almost 1 year. Ang hindi makatanggap ng Eucharistia, yung nasa state of mortal sin, yung may kasalanan na mortal na nagawa. Ano pa? Yung pumupunta parati sa mga albularyo, pumupunta parati sa mga manghuhula, gumagamit ng mga feng shui, gumagamit ng mga pampaswerte. Brad, bagong katuruan ba yan? No. Those are occult practices. Tandaan po natin ito. Bakit kasalanan? Maliban siguro dito kung nakagawa man kayo, again, by no fault of your own. Kaya hindi nyo alam na mali pala yan. No? Magiging mortal lamang ang isang kasalanan kung nasa presensya or present pong tatlong ito. Grave act, with full consent, and with full knowledge. Or maybe hindi nyo alam na mga occult practices pala yan at against sa ating commandments. Okay? Ang gumagawa po ng mga paglapit sa mga albularyo, manghuhula, mga gumagamit ng pampaswerte, may mga jade pa yan, o may mga tattoo, kahit ang tattoo. Naku po, maraming mga exorcist talagang, anong gagawin natin dito bro, Father, nakapag-tattoo na yan. So, kahit nagsisisi na siya, pero kung nandyan pa rin yung tattoo, patatanggal talaga. Okay? Lalong-lalo na yung may mga tattoo na may mga dragon, naku po, that is, isa po yan sa mga naghihikaya talaga ng Diablo na mag-intercede sa iyong buhay. Isa po yan. Bakit po kasalanan? Because again, that is against on the first commandments of God. Bakit? Ano bang first commandments? Wala ka nasang iba niya Diyos, maliban sa iya. Amen? Pero kung ikaw nagsalig, no, umaasa ka sa mga albularyo, sa mga manghuhula, gumagamit ka ng pampaswerte, saan mo inaasa ang iyong buhay? Hindi po sa Diyos. Gusto mong gumaling? Yes bro, nagdasal naman ako sa Diyos pero ang bagal. Napakasigurista nyo. Kaya saan malapit? Sa mga albularyo, sa mga manghuhula. Pasensya na po masaktan na masaktan. Pero sasabihin ko po ito dahil wala nang ibang magsasabi sa inyo nito. Hindi po ang inyong parish priest. Dahil siguradong hindi na kayo magsisimba doon. O ako, wala naman akong parokyang hinahawakan. O hindi naman ako pare. No? Pero sasabihin ko po ito, alang-alang po sa inyong kaluluwa. Okay? Against sa first commandments, ang paglapit po sa mga albularyo. Kumbaga, kung bakit marami po kami mga cases ng possession sa aming Ministry of Exorcism and Liberation, nang dahil po, yan po ang ginagawa ng mga kapatid natin na yan. Hindi na nga nagsisimba, pero mahilig po sa paglapit sa mga albularyo. Now, isa po yan sa mga paalala din ni Father. Okay? So, paano ba natin nire-respeto ang tunay na presensya ng ating Panginoong Jesucristo? We must always in the state of grace. Okay, mapapanatili po natin ang ating sarili sa estado ng grasya ng Diyos kapag ginagawa po natin ito. Okay? Gawin po natin ang tinatawag po namin na program cares. Hindi po ito parang for peace pero program cares na maaari po natin gawin sa ating buhay spiritual. Gamitin po natin ang acronym ang cares. Ano nga yung spelling? C-A-R-E S. Here's first, confession. Always go to confession, especially every time na makakumit po kayo ng mortal sin. Confession, A, adoration. May adoration chapel kayo dito?
Meron? May tao? Naku, sayang yung adoration. Take note, sa Adoration Chapel, makikita natin face-to-face ang ating Panginoong Jesucristo. Brad, hindi naman yan si Jesus Christ. Akala mo lang na parang hostya. Pero again, that is already a consecrated host. And when you say consecrated host, that is already the real presence of Jesus Christ. Kung may mga sa loob, may mga masamang elemento na sabihin na nating, again, nag-trouble sa inyong buhay, maaari po kayong lumapit sa Adoration Chapel at magdasal. At isa po sa maaari ninyong gawin sa Adoration Chapel, kung parati po kayong lumalapit sa mga albularyo, manghuhula, mga mangtatawas, o gumagamit ng mga fungsoy, diyan nyo po ipanalangin ang breaking of generational sin and occult involvement. Brad, paano na siya himuon? Simple lang. Ang pinaka-best nga maobra ninyo para mautod din ang kaangtanan ninyo is to say to Jesus, Lord, ikaw ang akong Diyos, kag ginautod ko na ning tanan ko nga mga kaangtanan sa mga occult practices, sa akon nga mga sala, sa akon ginikanan, sa ilang nga mga occult involvement, ginautod ko na ni kag ikaw ang ginapili ko nga akon lang gid nga Diyos. That is the very best nga prayer nga pwede ninyo mahalad sa Adoration Chapel. Okay? Hindi na siya ang bimakuha sa confession lang. Yes, lumapit ka nga sa pari, nagkumpisal ka, pero pag sinabi mo lang nga, Father, although kailangan nyo pa rin na i-confess to, Father, nagpa-albularyo ako. Father, lumapit ako sa mangtatawas, sa manghuhula, gumamit ng mga fungsoy. Ito I know, hindi nyo pa yan na-confess. Tama? Hindi pa yan itinuturo kasi, hindi pa yan madalas na binabanggit no sa misa. But then again, those are the things na dapat po natin i-confess. Yes, naalis na ang mga ginawa mo na paglapit sa mga albularyo, pero ang connection mo ay naririyan pa rin. So paano siya makuha? Lumapit ka sa Adoration Chapel. And makipag talk to Jesus face to face. Sabihin mo ang prayer na yon, na pinuputol mo ng lahat mo ng mga connection sa mga occult practices at ang ating Panginoong Jesucristo lamang iyong pinipili. Sa po yan. Cares, confession, A, adoration, R, anong R? Rosary. Sino dito ang parating nananalangin ng rosaryo? Ala, Lourdes. Lahat po ba tayo ay marunong manalangin ng rosaryo? Yes. Lahat po tayo dito siguro, Katoliko, ay tinuruan na po yan. Rosary is the best weapon, sinasabi nga po ni Saint Padre Pio, yan ang pinaka-best na weapon na maaari natin gamitin sa ating panahon ngayon. So kung ginagambala ka ng dyablo, ang pinaka-best na magagawa mo is manalangin ng rosary. Bakit? Anong sabi ni Father Amort? Familiar po kayo kay Father Amort? Gabriel Amort? Exorcist po ng Vatican. Sikat po yan na exorcist. Maraming libro na po na ginawa ng kanyang mga experience pagdating sa exorcism. Ilang exorcism ang kanyang nagawa? Almost 60,000. More than 60,000 exorcism na mga cases. Kabilang na po yung mga infested houses at possession. Ano kanyang natutunan? Nung tinanong niya yung possess, yung demonyo, in the mouth of the demoniac, anong sabi ng demoniac, ng na-possess na tao? Tinanong niya sa kanya, sa diablo, bakit ayaw mo sa kay Mama Mary? Anong sagot sa kanya ng diablo? Every Hail Mary is a blow in my face. Yan pong sagot ng diablo sa kanya. Kapag narinig niya lang ang pangalan ni Maria, parang sinusuntok na siya sa mukha. How much more kung nagdarasal tayo parati ng rosaryo? Ilang Hail Mary ang ating binabanggit yan? Marami, di ba? So kapag may diablo na umaligid sa inyong paligid, naku po, bugbog, sarado na yan. So asahan po natin, ang rosaryo ay kakampi po natin, sa lalong-lalo na protection po natin. So parati po tayong mag-rosaryo. Okay? Hindi po natin nakikita, maybe, ang epekto nito. Pero again, in our spiritual life, hindi naman natin nakikita ang diablo Pero asahan po natin na si Mama Mary ang talagang magbibigay po ng protection sa atin. Ano pa? Confession, adoration, rosary, anong E? Eucharist. Parati po kayong magsimba.
parating tumanggap ng Eucharistia. Sino na po dito ang nakaranas na sinumpa, binarang, kinulam? Wala pa? Pero sa cases namin, no, sa Office of Exorcism, marami na po yan. Yung nagsusuka, pero yung lumalabas sa kanyang bibig, mga pako, no? Minsan mga wires. Minsan kung kinukulang, kung binabarang siya, may mga talimbabagay, hindi ko na ma-translate. Oh. May mga ganyan, no? Lumalabas sa kanyang bibig. Okay? Or minsan dinudumi. Ibig sabihin po nun, binabarang ka. Pero kapag material or object ang pinapadala sa iyo ng kalaban, mga kulang po yung tawag dyan. Okay? Bakit po natin kailangan ng Eucharist? Dahil po sabi po ni Father Amort, kapag pinadalan ka ng iyong kalaban ng dyablo, babalik agad sa kanya because you are protected of the Eucharist in the sacrament of confession. Hindi lang po simpleng pagpunta sa simbahan at pagtanggap ng Eucharista ang ating natatanggap every time magsimba po tayo. We keep ourselves protected against po sa ating mga kalaban. Well, hindi na po natin mai-deny na marami talagang ayaw sa atin. Maraming hindi gusto sa mga ginagawa natin. Diba? Mag-post ka lang sa Facebook, pumunta ng Boracay, ang dami naman pera pero ayaw magpautang. Diba? That is already a curse. And take note, ito pa pong mas malala. Anong sabi ni Father Amort? If the curse is done by or within the family, the curse becomes tougher, tighter, and faster. Within the family member, kung sinanay mo, ginsumpa yung bata niya, handa ka. Insigida ga-effect na sa bata. That is curse. Mas mabugat siya kung within the family member. Kung ang bata niya, ginsumpa yung nanay niya, insigida ga-effect na yun. May nataboy na samon. Grabe ang baka-baka ni tatay, pa-eskwela sa iya. Nakatapos na siya, namana dayon. Kung si tatay pa pamangkuton, kulang na lang dugo ang kulang na lang dugo ang magkawa sa iyang lawas para lang mapatapos ang iya bata, pero nangasawa, namana. Ano ang bali tatay niya? Hindi kagid mag-ayuhan sa imo pangabuhi. Anong natabo? Hasta subong baka-baka. Pati sa iya nga bata, sa iya nga mga bata, nag-aapekto ang sumpa. Bisan ano nila ka baka-baka, may ara nga bata ya gatinunto, may ara nga bata ya na disgrasya, pinamataan, may ara ya nga bata ya na divorce, nag-aapekto. So akala po natin simpleng salita lang po yan. Pero kapag binanggit na po natin sa ating mga bibig, it becomes already a weapon, no, ng kalaban upang again, no, atakihin po tayo. Nag-aantay lang po. Maliwanag naman po na sinasabi ni St. Peter po yan sa kanyang sulat. 1 Peter chapter 5 verse 8, di ba? The devil is prowling around like a roaring lion seeking for someone to devour. Umaaligid lang po ang dyablo. So kapag ikaw na ina or ikaw na anak nagbanggit ng isang salita na sumpa or against sa iyong family member, or kahit hindi na po sa iyong family member, kahit sa kaibigan mo man yan, or kahit sa ibang tao, inaabangan lang po yan ng dyablo para, again, mag-effect yung sumpa. So, anong gagawin, brother? Kasi hindi naman lahat ay nagugustuhan ako, no? Hindi naman lahat ay gusto yung ginagawa ko. Talagang may mga naiinggit, may nangagagalit, no? May gusto akong, again, no? Masira. Anong gagawin natin? Always receive the sacrament of confession and the Eucharist. Shield po natin yan sa ating sarili against spiritual warfare. Okay? So, Eucharist. And S, ang pinakalas sa cares. Again, confession, adoration, rosary, Eucharist. S, anong S? Madalas po ito na ginagamit din natin. I don't know if you have St. Benedict medal. If you have the rosary, crucifix, statue ni Mama Mary sa inyong bahay, tinatawag po natin yang sacramentals. Okay? Sacramentals is different sa tinatawag po nating sacraments. Ito lang po ang sakramento ng simbahan. Okay?
And that is, mas mabisa ang mga sakramento na yan. Pero bakit may mga sacramentals? Tulong po yan sa mga sakramento ng ating simbahan. Diba? Naalala niyo po sa binyag, bakit kailangan ng tubig? Dahil ang tubig ay mga sacramentals. Okay? Bakit kailangan ng oil? Mga sacramentals po yan. Pero again, the ritual itself, sakramento ng pagbinyag, naroroon na yun, na present na po doon. Pero mas maganda po na may mga sacramentals po tayo. Lalong-lalo na po, kapag meron po tayong mga napabless na mga crucifix sa ating bahay, may Saint Benedict medal para po sa ating protection din, sa ating sarili. Pero again, paalala lang po ng simbahan, kapag meron po tayo nito, wag po nating gamitin or wag po nating ituring na parang agimat. Dahil papasok na po doon sa tinatawag nating occult belief. Ang agimat, kasama pa rin po yon sa mga occult objects. So kapag itinuturing mo itong mga crucifix na parang agimat, kapag wala nito, hindi na ako protected. No. Protektado ka pa rin dahil po sa iyong pananampalataya. Tulong na lang po itong mga sacramentals. Without faith, wala pong kapangyarihan ng mga ito. Tandaan po natin yan. Okay? So again, isa po yan sa magagawa natin. No? The living presence of Christ. No? Anong oras na? Father, wala pa naman. Okay, wala pa naman si Father. Okay, so sunod po tayo sa punto, sa next point. L, no? Life, living presence of Christ. Next. I, anong I? Infinite source and summit of Christian faith. Bakit? Bakit po natin nasabi? Yan, sinasabi rin po yan no, sa kategisyon ng ating simbahan, 1324. The Eucharist is the source and summit of Christian life. Ibig sabihin, ang pinakasentro talaga ng ating pananampalatayang Katoliko ay Eucharistia. Alisin mo ang Eucharistia, walang saysay na ang ating pananampalataya. Pag wala ang Eucharistia, we are nothing. Okay? So, ibig sabihin, pag walang Eucharistia, wala din si Kristo. Walang kanyang presensya. So, wala po tayong saysay kapag walang Eucharistia. And we consider the Eucharist also as the lifeblood. Bakit po? Dahil again, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo in John chapter 6, verse 35, I am the bread of life. So, kaya dapat po tayong tumanggap parate ng Eucharist, no? Tumanggap parati ng communion dahil again, ito pong nagbibigay sa atin ng buhay. So kung hindi ka po parati nagsisimba, naku po, mag-ingat po tayo dahil baka wala ng buhay no, sa ating sarili. And again, no, all the sacraments and devotions relies in the Eucharist. Importante ang Eucharist. Okay? Kapag nagsasagawa po tayo ng confession, no, ng mga baptism, no, kasal, andyan parati yung Eucharist. Okay? Always in the presence of Christ. Okay? Now, another one, sa third point na po tayo, para mabilis. Life, no? Living presence of Christ, infinite source of Christian life, and F, food for eternal life. Kung bakit po tayo kumakain ng Eucharistia, dahil sino ba naman ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Amen? So magkakamit lang po natin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng Eucharistia. So always, again, no, pumasok po sa simbahan, magsimba, dahil yan po ay napaka-importante. And last, okay, last, sa ating acronym na life, E, ano yung E? Empowerment of our spirit. Sabi nga ng mga exorcist, baka yung dahilan ng parati kang may sakit, dahil sa hindi ka na tumatanggap ng Eucharistia. Yung kaluluwa mo, no? Yung kaluluwa mo yung may sakit, dumalabas na sa yung panlabas na nararamdaman mo na. So kung bakit po tayo tumatanggap ng Eucharist, it's because again, it empowers us, especially in our spiritual battle. Okay? Napaka-importante po ng Eucharist, no? Again, dapat po nating tanggapin ito to always in the state of grace. So wag po nating kalimutan itong 4 na rason. Okay? So tama lang ba tayo sa oras? Or okay pa? Okay. Wala pa naman si Father. Okay. So again, dalawa ang ating diniscuss po dito. Why Mary and why the Eucharist? Why Mary? It's because, again, we call Mary as Mama Mary. No? For giving the importance
why we have to believe to Mary. First one is Mother of God. Second, ally in spiritual warfare. Next, mediatrix. And last, action initiator. And why we have to believe in the Eucharist? Anong dahilan? Life. Dahil L for living presence of Christ. I for infinite source and summit of Christian life. F for food for eternal life. And E for empowerment. Kapag isinabuhay po natin ito, makakaasa po tayo na ang grasya ng Diyos ay parating nasa sa atin. So always believe in the teachings of the Catholic Church. Marami man pong mga argumento yung mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Marami man pong mga ibang pananampalataya ang nag-i-exist ngayon. Pero dapat po nating tandaan, iisa lang po ang itinatag na simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. And that is the Catholic Church. So you must to believe in the teachings of the Catholic Church. Again, sinasabi rin po ni San Pablo sa mga taga-Ephesus, Christ is the head of the church, and Christ is the head of the church, His body, and He is the Savior. Hindi po personal relationship ang ating tinuturo po dito. Nakagaya ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. We must to believe as one. Kung bakit po may unity sa ating simbahan, dahil po ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo ay buong iglesia, hindi po individual. Amen? So anong ibig ko sabihin? Huwag naman sana tayong magsiraan. Diba? Lahat po tayo dito ay mga member ng Catholic Church. Lahat po tayo dito ay isa sa pananampalataya. Kasi madalas kapwa mo Katoliko ang sumisira pa sa iyo eh. Diba? Kapwa mo Katoliko ang nilalaglag ka pa. So ano dapat natin gawin? Kapag nakikita talaga sa atin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nakikita din sa iyo na andyan talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? The way tayo mag-act sa ating kapwa-tao. Amen? So lahat po ba tayo dito ay blessing sa ating pamilya? Hopefully. Lahat po ba tayo dito ay blessing sa ating community? Hopefully. O kaya, sa Diyos po natin, inaasahan lahat. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Palakpakan po natin ng Diyos. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.